Ang umaga sa inyo lahat. Bago tayo magpatuloy, allow me to read the passage sa Psalm chapter 16 verse 8. And it reads, I have set the Lord continually before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. May the Lord add blessing to the reading of His word. Sa binasa nating talata, gusto ko lang i-emphasize yung salitang uh, set the Lord continually before me. Sino yung nagsabi nito? Ang author ng salmong ito ay si David. At ang panahon na kung saan ay sinulat niya to ay marahil ito ay nasa dalawang bagay. Ito yung time na hinahanap siya ni Haring Saul para patayin, or yung time din na hinahanap din siya ng kanyang rebelding anak na si Absalom upang patayin din. No? So napakahirap ng kanyang sitwasyon, pero maganda yung sinabi niya. I have set the Lord continually. Ibig sabihin nun, itinuon niya yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Hindi siya nagulumihan, no? Hindi siya ika nga sa Bisaya natataranta, no? Bisaya term ba 'yon? Hindi hindi siya affected, ika nga, doon sa pangyayari, no? Kaya ano pa yung dinagdag niya? Sabi ni David, sabi niya, because he is at the right side, no? He is at the right hand, referring to God na nasa kanang kamay. Sa kultura nung sinauna, pag sinabing kanang kamay, ikaw ay favored, no? Ikaw ay protected, ikaw ay kumbaga, ikaw ay mataas yung estema sa iyo, yung self-esteem mo mataas, no? At yun yung dahilan kaya sinabi ni David na I will not be shaken. Ayan. No, sa panahon natin ngayon, napakaraming challenges, di ba? Maraming mga maraming mga hamon, maraming problema, no? Yung iba sa inyo, kahapon pa nga may nag-comment eh, Sir, kaya naman nyo pinospone yung klase kasi susundan nyo yung impeachment. Anyway, so these are things na yes, we have to admit nagko-cause ng mga challenges, no? Nagko-cause ng agam-agam. Ayun 'yon. Kahit na nasa ano siya, nasa gitna siya ng situation na life and death, yung kanyang situation. Sabi niya, tinutuon ko ang aking paningin sa Panginoon at hindi ako natatakot. I am not shaken. Hindi ako natitinag. No, hindi ako nauuga. At tarinawa yun din sa atin, no, sa pang-araw-araw na buhay natin, sa mga challenges natin, sa mga problemang maaari nating kinakaharap, huwag nating kalimutan. Kapag nasa Diyos tayo, we will not be shaken. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong palaala sa araw na ito. Natunay nga po, Panginoon Ama, sa gitna ng mga challenges ng buhay po namin, ang amin lamang pong sandigan, maaring sandigan na may katiyakan, Panginoon, na hindi po kami mauuga, hindi po kami matitinag, ay ikaw lamang, O Diyos. Maraming salamat. Tulungan niyo po kami na magtiwala kami ng lubos sa inyo, sapagkat nangako ka, Panginoon, I will never leave you nor forsake you. We thank you, Father, and I pray that you go with us. This is the starting day of our training for the December examinations. Tulungan yung bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng kahandaan sa kanilang puso, sa kanilang isipan, upang sa gayon, Panginoon Ama, na tunay nga po na maatim po nila ang kanilang inaasam-asam na DOH massage license. We pray for those who still coming in. We pray for no interruption sa internet, na maging maayos po ang internet connection po namin hanggang sa matapos po ang aming pong lesson for the day. Maraming salamat. Ang lahat ng papuri ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so once more, magandang umaga sa inyong lahat. And here we are. Nandito naman po tayo. How many are we? You are 26, 25 at the moment. At may mga tanong, ano po, kasi dalawang grupo po kayo. If you were able to attend our earlier, yung ating ginawang, ano ba yon, class orientation, ano? Gusto ko lang linawin kasi mayroong mga nagtatanong. Although na-mention ko na in part dito sa ating nakalipas po na class orientation. Right now,
technically you are 60 in the group. Pero marami sa inyo ay you belong to the December group supposedly to take the exam last December. Pero nagkaroon ng glitch doon sa documents kaya yun nga no na move yung inyong exam supposedly from June to December. Ngayon, linawin ko uli once and for all na hindi ko po kayo yung sa first batch, I'm referring to the first batch or the old batch, na yun na lang, old group, old batch. Free po ang inyong enrollment, free po ang inyong tuition. Okay, so totally wala po kayong babayaran, no? In fact, even sa processing, hindi na po kayo magbabayad, no? Sagot na po ng AUSA. Kaya lang po ang aking pakiusap is you may not attend my classes. No, I will not require you to attend my classes. Kaya lang po, wag niyong imimiss yung aking mga exams. Yun po aking pakiusap. And right now, in these years, in this batch, ibinabalik ko po yung tatlong grading system. No? Three grading system. Ibig sabihin nun, meron tayong prelim, that's for the first month, and then the midterms and the final exams. Ayan. Ibig sabihin po noon, yung tatlong yaon ay ipapasa po ninyo lahat, no? Walang exemption ha. Yung kahit na nasa old group kayo, like what I said, I will not require you to attend my classes, pero you make sure you attend or you take my exams. Ayun po. Para may basis po ako ng pagbibigay po ng grade, no? Kahit na po tapos na po kayo ng evaluation, kasi continuous po ang ating pong review. Hindi po pwede pong mamimiss, wala kayong review for the next 6 months, for the next, 6 months and then bigla naman kayo mag-exam sa DOH. Alam po ninyo, from time to time may mga changes sa DOH and we have to keep you abreast, no? We have to keep you updated. So that's the reason why, ulitin ko, hindi ko po kayo re-require attend ng klase natin, except lang sa new students. Ha? New students, you are obliged to attend my classes daily. No? You are obliged to attend my classes daily because from time to time, nag-check po ako ng class attendance. Kaya even right now, yung iba sa inyo na napansin ko kanina, o at least wala na ngayon. Yeah, some of you, ito si Xiaomi. Yan, change po yung inyong name kasi ito mayroong isa nakalagay si iPhone. Pakilagay po ang totoo ninyong name kasi po yan ang magre-reflect din po dito, one way to check your attendance. I hope that's clear. Okay? O yun po. No, so ipalitan niyo po ha. I do not want to see anyone coming to my class with a name that is branded. No? iPhone, Xiaomi, whatever, no? So use your complete name. Pakibago niyo po, kaya niyo pong gawin po 'yan. Pag hindi niyo po kayang gawin, sabihin niyo po sa akin, i-text niyo po yung name niyo, ako mag-change. Kaya ko po. Pwede po natin 'yang gawin dito. For now po, ipapakita ko lang po muna sa inyo ano po yung ating training syllabus. No, I do not know if some of you have checked already yung ating pong training syllabus para malaman po ninyo paano nagpo-flow, ano po ang flow ng ating pong training. Ayan. So ito po yung ating training syllabus for the next 3 months. No? We start July 7 until October. Move natin ito ng 1 day. So October 3. Okay? So the first module is about fundamental concepts of massage. I'm supposed to give you a diagnostic test pero bukas na lang ako magbibigay ng diagnostic test and fundamental concepts, and then down the line ito po yung mga topics natin, and after that, okay, massage therapy application. Okay, so you might wonder bakit biglang module 4. Yan, napansin nyo to ha, kanina dito kasi module 1. Yan, module 1 to, and then bigla tayo nasa supposedly module 1 yan ha, fundamental concepts, and then module 4, massage therapy application. Now, let me explain. This is about the hands-on. Ayan. So, some of you, lalo na yung mga spa owners and operators, wala masyadong hands-on. That's why
I made it a point na mauna ko munang i-discuss ito. Ito kasi yung hands-on, and this is where you will base your uh, oral practical exam. Ito po kasi yung hands-on na component. Sandali. Ito, ano, pre-massage, massage proper, post-massage, yan, sunod-sunod na yan, ano po. And then, pagkatapos po niyan would be the practice of massage therapy. Ano po yung practice of massage therapy? Ito naman po yung patungkol doon sa mga DOH, Administrative Order 2010-0034, Presidential Decree 856, na kung saan ay patungkol ito sa mga government directives, government laws and regulations pertaining to massage. Yan po ha, practice of massage. And then after that, diretso na po tayo, pag-usapan natin yung anatomy. Ayan, no? So that's somewhere in August. Anatomy and physiology, yan, technically yun yung pinaka module 1 sa ating manual. And then microbiology and pathology. Ayan, no? So, yun po yung pagkasunod-sunod, ano po. Kaya kung mayroon po kayong manual, ito po yung ano nyo, no? We will be skipping some of the modules para ma-prioritize natin yung kailangan ninyong i-prioritize for the next 3 months. Ayan po. Now, if you would like to have you would like to see for yourself, pwede niyo po i-Google, no, I'm sorry, i-visit po yung ating website www.ausaonlineschool.com, and then click niyo po yung yung courses, and then hanapin niyo po sa baba yung LMT training syllabus. Yan, 2026 LMT training syllabus, December. Ayan po. So makikita nyo po yung inyo. Pero this is only, yung ating syllabus is only a guide. Ano po? Hindi talaga exactly nasusunod po yan kasi depende po yan pag may mga time na walang pasok. So automatically namumove yung mga schedule. Things like those. Okay. Yung nakita ko sa chat room, si Marie Gonzales, iPhone po. Mabago po. Hindi ko po mabago. Sige po. Yan, mamaya babaguhin natin. Oh, screenshot ko lang para ako na lang magbabago later. Okay, so tuloy tayo. Uh, and also, i-announce ko na rin po, na-mention ko na to during the class orientation, we are doing our very best na in every lesson, meron po tayong ginagawa pong editing ng ating video habang ina-upload po natin, nire-record, i-upload po natin sa YouTube. So welcome sa first na ating pag-uusapan dito po sa ating pong online program, The Fundamental Concepts of Massage Therapy. At pag-usapan natin dito yung mga, well, it will evolve mula doon sa history ng pagmamasahe, saan ba nagsimula, and then hanggang sa, yun nga, no, pag-usapan din natin later on yung indications, contraindications, ano ba yung benefit ng pagmamasahe. Now, the learning objective for our topic for under the module is number one, to trace the evolution of massage from its international origins to its contemporary practice in local settings. Siya nagsimula hanggang sa nakarating po siya sa ating panahon sa ngayon, no? And by the way, nais ko lang din i-mention na ang masahe, the massage itself, yung masahe natin ay ayon sa mga survey, ayon sa uh, mga experts, ay aabot na po ng higit na 100, no? Ang dami po ng iba't ibang masahe po sa buong mundo. Kabilang na po yung ating hilot, kabilang na po yung iba't ibang uri ng pagmamasahe. Kaya ganun kadami po ang massage, no? I do not know if you have seen even sa India, 'di ba? Meron silang hair massage, meron silang kung ano-ano massage, meron pong gumagamit pa ako, may nakita nga ako sa YouTube na
nagmamasahe gamit pa yung ano ba yun, yung butcher's knife, no? Yun, parang kinakate na yung tao. So marami po siyang uri ng pagmamasahe. Now, sa unang bahagi po ng ating talakayin ay pag-usapan natin saan ba nagsimula, no? Ano ba yung ano lang po, sketch ano lang po na parang parang brush stroke lang po siya ng flow kung saan nagsimula hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, for you to be able to understand the physiological and therapeutic effects of massage. Ano po yung epekto po ng masahe sa katawan ng tao at maging sa kaisipan ng tao, no? Sa physiological part. Ayan, no? At kakibat din dito yung talakin patungkol sa indications. Kailan ba indicated? Kailan ba recommended? No, yung masahe at ano naman po yung mga bagay na kailangan nating maunawaan patungkol sa contraindications. Yung mga hindi po kinakailangang bigyan ng masa yung client given certain conditions. Ayan po, no? Contraindications. At yung pangatlo, you would be able to differentiate between what the wellness massage is and that therapeutic massage. Ayan, no? So, birthing kasi yung line ng dalawa, no? Doon sa tinatawag na wellness at yung tinatawag din na therapeutic. Ayan, I do not know, some of you are doing that, no? The others are, majority naman sa aking karanasan, halos lahat ng estudyante ay nasa wellness side, no? But there are few, no, there are few, maybe around mga 5 to 10% of you are doing the therapeutic massages. Okay? So, ayan po. But sa DOH naman po, tulad nung nabanggit ko na kamakailan yata, na ang ating pong masahe is it's technically based siya sa Swedish massage. Ayan, no? Pag sinabi nating Swedish massage, fundamental, basic po 'yan, ano? Yung five stroke natin basic as in basic po siya. Okay? So, yun po ang diyan po tayo nagsisimula. Kaya wag niyong asahan na magtuturo tayo ng shiatsu, magtuturo tayo ng foot reflex, hindi po yun gagamitin sa exam, no? Sa oral practical exam ng DOH is only based sa Swedish massage or the 5 basic massage manipulations. Okay. Now, let's proceed sa tinatawag na definition of terms. Okay, ano po yung mga iba't ibang katawagan? Okay, so number one in the list is Ayurveda. This is a Sanskrit term that combines yung Ayur, which means life, and Veda, which means knowledge. No? So, so technically, ang ibig sabihin po nyon, it's about, sabi nga dito, knowledge of life. No? Kaya yung Ayurvedic medicine, no, ito ay later makikita natin sa ating pagtatalakay ng history ng pagmamasahe, yung Ayurvedic medicine o yung Ayurvedic approach to health combines everything, no? Meron pong kasama na po diyan yung sa sense, no, yung mga yung iba't ibang mga pabango, no? Kasama na rin po diyan yung mga herbs and then the massage and so on and so forth. Okay? So suffice to say na pag pinag-usapan po ang Ayurvedic medicine o Ayurveda, yun po yung isang kaparaanan ng panggagaling, no, panggagamot. Okay. The next one is the term contraindication. Ano po ang ibig sabihin ng contraindication? Contraindication refers to the presence of a disease or a physical condition that renders the usual manner of therapy and undesirable. No? So yung term na contraindication is derived from, nahati po yan sa dalawang salita. No? Yung root word na indication and then yung prefix na kontra, no? Pag sinabing kontra, against. So indication means ito po ay recommended, no? Yan mamaya nandun sa pangalawang sumunod na bahagi ng ating definition of terms, and then kontra means against. Yan, no? The next word that we are going to discuss is the word healing. Ayan. Ano po ang healing? Healing is the transformative process of regaining and attaining good health once again. No? Ibig sabihin po noon, ito po yung kagalingan
ng isang tao mula sa kanyang karamdaman. No? So that's healing, transformation, okay? Transformative process. So yan, nasabi natin kanina, indication denotes a suitable therapeutic treatment for a given situation or condition. Okay? Kaya ito po yung sinasabi natin kanina ay isang sitwasyon na kung saan ay highly recommended ang pagmamasahe, no? Yan po yung ano po niya, no? Yung po yung kumbaga paraanan tulong na magkaroon ng kagalingan ang isang tao. Okay? So indicated using the massage procedure. Ayan. Okay, the next word is massage. Ano po yung massage? Okay? Massage is a healing method that encompasses a variety of techniques. No, ibig sabihin no, maraming paraan, marami siyang technique, marami siyang approach na gagamitin primarily, sabi nga dito, using the hands, the fingers, forearms, elbows, knees, and feet. No? So, yun po yung ibig sabihin po ng massage. Although marami po 'yan 'no, in some of our materials iba din po yung kanyang definition. Pero suffice to say yun po yung kabuuan po ng kahulugan ng massage. Okay. Ang sumunod naman po ay sabi nga po ang karugtong po nung kanina, massage is derived from the term or Arabic word masa, which means to touch, feel or handle. Pero as I went all along, marami din palang pinagmulan yung salitang massage. No, mayroon pong, yan, nakita natin may Arabic, mayroon pong, I think, may Latin, mayroon gano'n. No? So, marami pong pinag-ugatan ang salitang masahe. But for our purposes, pwede na po si masa. At ang ibig sabihin po noon, ito po yung pagkakaroon po ng pagdampi, pakiramdam at pag-manage, no, pag-handle. Okay. So the next one here in the list na kailangan nating pagtuunan ng pansin is yung salitang miscellaneous, no? Miscellaneous. So ito yung bahagi po ng effect ng masahe. Okay? One is down sa sumunod ay yung physiological. Pero ito pong miscellaneous, ang sabi po rito, this encompasses, ibig sabihin nun ay ito ay bahagi po ng massage outcome na mayroon po siyang ang kanyang nature, ang kanyang spectrum ay psychological. Pag sinabing psychological, ito ay nararamdaman ng tao, no? Sa kanyang kaisipan, sa kanyang karamdaman. The other effect of massage, which we will be tackling on in the next few sessions, is yung tinatawag nating physiological. Ayan. Kung mayroong psychological, kung mayroong miscellaneous, meron din pong tinatawag na physiological. In other words, ito ay physical, no? Pertaining to activities that impacts the organs and systemic functions irrespective of any specific disease. Ayan, no? So, yun na po, i-categorize po natin sa dalawa. Yung isa po ay may kinalaman sa nararamdaman o yung naiisip o na-experience ng tao at yung isa naman ay nasa physical side. Ayan. Okay? Ang sumunod na salita ay ang shiatsu. Ano pong ibig sabihin po ng shiatsu? Shiatsu is technically shi, which means finger. This is a Japanese term, by the way. Shi is finger. Atsu is the pressure. Okay? So, finger pressure. Ayan po, yan po yung shiatsu. And, ayan, when I had the chance to go to Japan and study shiatsu, doon ko naunawaan kasi nung una, while I was in Manila, kasi for many years, we operated our school sa Quezon City at ayun, napapansin ko yung mga kasamahan natin mga visually impaired doon sa bandang UP, talagang ano, no, ang hagod nila ay basta for as long as nagagalaw nila yung mga muscles, ang tawag na nila po roon ay shiatsu. Kailang when I was in Japan, doon ko natutunan na ang shiatsu pala ay hindi lamang po siya basta lang ano tawag noon, nilalamutak yung mga muscles,
ito po ay meron pong disiplina, meron pong pagdiin na kung saan ay kinakailangan yung blood vessel magkaroon ng ika nga sa English coagulation, no? Ano po 'yan, yung mga toxin na diyan nasa blood vessel ay madurog para makadaloy na maayos po ang dugo. Kaya sa Japan, if you would like to take a license on shiatsu, you have to study this course for 3 years. Ayan, no? So, yun po yung ano po niyan, yung kanila po, ganun po yung kanilang approach. As I was saying kanina, ang shiatsu sa kanila ay healing, no? Therapeutic. Yun po yung kanilang pag ginagawa po ang shiatsu, it's more on the healing side. Okay. The next word that or the words that we are going to study or look at is the TCM. Ano po yung TCM? TCM means Traditional Chinese Medicine. Ito po yung traditional healing na nagsimula sa bansang China, no? TCM. And yeah, naalala ko rin po, going back uli sa Japan, habang nag-aaral po ako roon, actually, I went to Japan for a master's degree, no? Kasi dati po ako empleyado ng DOH at mayroon pong isang pribileyo na binigay po ang DOH na yung mga empleyado ay pinapadala abroad for master's degree, no? For doctoral, master's degree, things like those. And I thank God kasi nagkaroon din ako ng chance to take my master's degree. Now, there was a time na ako ay nag-demo kasi while doing my masteral work, on the side, nag-aaral po ako ng shiatsu at habang nag-aaral ko ng shiatsu, dinadala ko po sa dorm. So, piniperform ko po yan. At one time, ito medyo hindi ko makalimutan instance. At one time while we were doing the class, practice namin sa klase together with Filipino students, mga kaklase ko rin, kaibigan, merong isang Chinese na naparaan, no, napadaan po sa amin at maya marami siyang sinasabi, no? Parang kulang na lang naninigaw na siya eh. So hindi namin naintindihan. Only to find out what he was saying is kumbaga in effect pang sinasabi niya, hindi peke yung ginagawa niyo kasi ang totoong shiatsu, ang totoong masahe ay galing sa China, yung gano'n, no? So at that time, hindi ko naintindihan yung mamang yaon. Pero later ko na-realize na totoo naman, no? Kasi yung TCM galing sa kanila and then eventually lang nadala lang sa Japan at Japan came up with its own massage modality which they call it shiatsu. No? So, yan po yung mga dynamics po when it comes to this kind of massages. Okay, now let's proceed sa history ng massage. And I just would like to remind everyone na we will not be tackling on the parang yung talagang ano po, yung history na point by point, no? Sa DOS kasi ang kanila lang ginawa ay parang nagbigay lang po sila ng ideya nung ang tawag niya nung parang flow, no? Brush stroke ika nga, no? Parang brush stroke kung saan galing po yung pagmamasahe. Okay. We will not, may nakita kayong tanong dito, saan ba nagsimula yung masahe? No? I am supposed to ask you this to the Mentimeter, kaya lang baka maubos na naman po yung oras natin. Basta ang ano lang po is, ang masahe po talaga ay sinauna po yan. No? It began thousands of years. No? Ganun po yan katagal. At tingnan po natin, based po sa manual po ng DOS, saan po ang panimula ng masahe. Okay? Yan, nabanggit natin kanina. No? Number one is some sources say that massage came from India. Okay, bakit po? Kasi po yung Indian way through the Ayurvedic medicine na pag-usapan natin kanina, ito ay ano na po, based sa recorded history, 3,000 taon pa lang nakalilipas, no? Mayroon na pong tinatawag na Ayurvedic massage, Ayurvedic medicine, no? So, hindi pa po, sabi nga dito, hindi pa po napapractice sa China, although China has its own claim also, which is the TCM. Okay? So, the next one here is, yan nga, yung TCM ng China, it took place around the same as with the Ayurvedic medicine of India, no? 3,000 taon din ang BC, no? Meaning before Christ, no? 3,000 years. And in first century AD, thereabouts, so yun po yung range po niya, no? 3,000 years to first century
AD, no, after death. Ito yung referring to Jesus. Okay. This period saw significant developments in Chinese medicine, including the compilation of important texts such as the Huanggai Neijing, the Yellow Emperor's Inner Canon, the Trina of China, which is believed to be the oldest system of bodywork. Okay, so Trina, yeah. Trina po yung parang uh, Chinese na counterpart ng Shiatsu. Ayan, Trina, no? At maalala ko rin nung nasa Japan ako nag-aral ko sa Shiatsu School, yun din po yung sinasabi nila na dinala po daw ng mga parang mga Buddhist na mga monks from China yung tuina, at normally po ito ay piniperform ng mga blind, no, ng mga visual impaired na mga nagmamasahe, yung tuina na yan. And then hanggang sa ang Japan ay nakabuo ng sariling sistema na tinatawag nilang Shiatsu. Ayan. Okay. Sa Japan naman, ito ay somewhere around 1000 BC, ang tagal na rin po, no? Na kung saan ay mga Japanese monks na nag-aral, ito po yung nabanggit natin kanina na when they were studying ng Buddhism sa China, pagbalik nila ng Japan, dala na po nila yung Trina and other learnings they've had sa China, and then they came out with their own way of doing the massage, no? Yan. Nag-ugat na rin po mula sa Tuina, naging Anma, and then Anma, naging Shiatsu. Ayan. Shiatsu is the most known way of yung Japanese Shiatsu na sinasabi natin, na lalo na yung Namiko Shiatsu, it's a form of massages na talagang ang kanyang forte, ang kanyang focus is more on the healing side. Ayan. Meron din pong galing po sa Greece, no? Ito naman po ay 400 BC. So medyo bata-bata pa to, no? Kasi yung Ayurvedic medicine mga 3000 years, yung TCM ng China 3000 years. Ito naman po ay 400 BC. And this was popularized by Hippocrates. Okay? Sabi ng iba, Hippocrates is the father of medicine. Okay? Yon, he's a key physician at the time, and sabi nga niya, ito nga sabi nga dito, father of Western medicine, at meron po siyang parang way of healing, meron po siyang parang ni-recognize ng kaparaanan ng panggagamot na gamit po ang masahe. Okay? Kaya lang po, unfortunately at that time, hindi pa po nila, wala pa pong katawagan, no? Unlike sa ngayon. And later we'll find out na in the modern day na mga fathers natin sa masahe ay nagkaroon po ng katawagan hanggang sa ngayon na yan na po ang ginagamit. Okay? So, ayan po, na-involve po yung Greece at the time. Now, moving forward, sa modern era naman, ayan, dapat yung tandaan, ito yung napakahalagang pangalan. Ano po? Sa modern era na masahe, ang prominent, ang tao na nagsimula ng pagkakaroon ng may sistema sa pagmamasahe ay yung isang mama, isa siyang Swedish physiologist and gymnast instructor na ang nangangalang Per Henrik Ling. Ayan, no? So, tandaan yung pangalan niyan, ha? Per Henrik Ling, hindi po siya Chinese, ngunit siya po ay isang Swedish na physiologist, at siya po yung nag-introduce ng tinatawag na Ling system, at yan po ay sa pamamagitan po ng hagod na kung saan ay kapag pagod na yung kanyang mga estudyante, mayroon po siyang sistema na itinuro sa kanila upang kanilang gawin para maibsan yung kanilang mga tawag namin sa Bisaya, mga pamaon, no? No? Pamaol, no? Pananakit ng katawan. Ayan po. So, huwag niyong kalimutan, si Per Henrik Ling, yan po ang prominent na tao. In the past, madalas yan lumalabas yan in every exam ng DOH, no? Si Per Henrik Ling, Per Henrik Ling. At meron din po isang mama, no? Yung isang mama na to, si Dr. Johan Mesger. Ayan. Kung si Per Henrik Ling is a Swedish physiologist, no? He's a Swedish gymnast. Si Dr. Mesger, siya naman po ay isang Dutch physician. Ayan, no? At paano siya naging kilala?
naging kilala si Dr. Mesger sapagkat siya na po ang nagbigay ng mga katawagan, no? Siya po yung nagpasimuno ng katawagan na Eflorage, Petrosach at yung Taputment, no? Aywan ko kung sino na yung nag-ano ng vibration saka nung ah, yung iba, no? So, yung effleurage, sabi ni ni Dr. Mesger, sabi niya effleur, ito ay yan pinaliwanag niya, no? Ito ay French word that galing po sa pag long stroke, effleurage ang tawag niyan. Okay? And another term is yung petrissage. Later we'll find out sa ating discussion ng practice of massage ay yung petrier ay may kinalaman sa lifting and squeezing of the muscle, no? And then sabi ni Dr. Messer din yung tapping na ginagawa natin, ito naman po ay tinatawag na taputment. Ayan, no? So, yun po yung panahon na kung saan ay nagsisimula pa lang na naging tanyag yung masahe, no? I do not know if you're aware na nung unang panahon kasi, pag sinabi nating masahe, kalimitan ang mga nag-enjoy lang nito ay mga tao na mataas ang posisyon sa lipunan, no? Kasi parang naalala ko nung araw, nung bata-bata pa po ako, pagka narinig ko yung masahe, parang luho. No? Luho yan, no? Luho yan ng mga mayayaman. Okay. Pero sa ngayon po, hindi na po siya luho. Ito na po ay isang paraan ng pagkakaroon po ng healthy lifestyle, no? Paraan na kung saan ay ika nga, this is a better and effective na alternative way para mapanatili yung kalusugan ng tao. Ayan, no? So tandaan yung dalawang term na yan, ha? Si Per Henry Kling at si Dr. Johann Mesger. Ngayon, sa Philippine experience naman, tingnan natin, no? Sa Philippine setting, nung panahon nung taong 1975, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay bumalangkas siya ng isang presidential decree. Ang presidential decree na ito ay tinatawag na 856 or known as the Code of Sanitation, no? Code of Sanitation. Kaya makapal po siya na compilation ng code patungkol sa kalusugan. At ang masahe ay pumasok doon sa bandang section 13. Ayan, no? Ang kanyang pamagat ay massage and sauna bath establishments. Ayan, ulitin ko, section 13 ng Presidential Decree 856, ito ay ang pamagat niya sa section na ito ay massage and sauna bath establishments. Okay. So magtataka kayo, bakit massage and sauna bath, no? Uh, Later you will find out as we go into this discussion, under po 'yan sa massage sa natin, sa practice of massage, no? Uh, Mapag-usapan natin. Ano po yung history na 'yan at bakit po 'yan na nagkaroon ng ganyang klaseng katawagan? At ano yung konteksto kung saan ay binuo ni Pangulong Marcos yung na 'yan, yung section na 'yan patungkol sa pagmamasahe. Ayan, no? So, huwag niyong kalimutan, taong 1975. Okay. Noong taong 2010, ito lang yung ito yung dito nagkaroon na yung kasagsagan na kung saan ay ang DOH, ang Department of Health, ay siyang very aggressive siya patungkol doon sa paglalisensya ng mga massage therapist. Kaya there was even a provision ng ating pong Administrative Order 2010-0034. Kumbaga sa iba sa atin, ito yung tinatawag na Bible, no? Ito yung pinaka-Biblia na masahe, yung modern, no? Modern na Biblia na masahe sapagkat andito po lahat yung mga pamantayan, mga patakaran na kung saan ay parang inimplement, no? Parang through the implementing rules and regulations, ininterpret ng AO na ito yung PD 856. Pero pansinin po natin, malaki yung gap. 1975 and then nagkaroon ng IRR sometime in 2010, no? Although mayroong IRR yata na ginawa right after yung sa PD 856, kaso lang hindi masyado siya na-implement. At nung pumasok po ang DOH noong 2010, naglabas po sila ng
amended version ng tinatawag nating Implementing Rules and Regulations at ang pamagat ay Administrative Order 2010-0034. Dito po binalangkas po paano po implement yung PD 856 na yaan. Okay? And I do not know kung paano po na isingit because there was a part doon sa AO na ito, no? Pag sinabing AO, yung administrative order na ito coming from DOH na nakasaad, no? No one is allowed to practice the massage as a profession in the Philippines without a valid certificate of registration. Ayan, no? So medyo ano po yan, no? Medyo naging masalimuot po yan na provision. Kasi technically, wala po nakalagay doon sa PD 856. Parang ininterpret lang ng DOH at sinikap ng DOH na ma-implement. Pero siyempre, pag pinag-usapan natin yung legalities, hindi po siya valid, no? Hindi po siya legal kasi wala pong ganong klaseng provision na nagsisimula doon sa PD 856. At remember, yung AO na yan, hindi niya pwedeng baliktarin at i-interpret na malayo-malayo doon sa letter and intent. Ika nga, no, letter and intent nung PD 856 ni Pangulong Marcos. Kaya that was very aggressive yung pag-push ng DOS at that time when this AO was promulgated by an office which is the Health Human Resource Development Bureau ng DOH, no? Sila po yung nag-push po ng ganung klaseng ideya. Kaya lang pagkatapos po nagkaroon po tayo ng pandemic at nagkaroon ng balasahan sa DOH, yung komite ng examiners for massage therapy na siyang nangangasiwa ng training patungkol sa pagmamasahe ay nailipat po sa isang opisina at ang opisina na ito yung siyang nangangasiwa hanggang sa ngayon. And this is the Health Facilities Services and Regulatory Bureau. HFSRB. Ayan. So sila po yung nangangasiwa and true enough, marami pong changes na ginawa po yung DOH. Well, when it comes to the massage, number one, ayun po, hindi na po nila sinundan po yung idea o thinking na no one is allowed to practice massage in the Philippines without a valid certificate of registration, no? Kasi for many years yan po yung pinanghawakan po ng DOH. Bumalik po sila sa PD 56 at ang sabi ng PD 56 sa bawat spa, isang massage therapist lang po na ang kailangan po na mag-oversee ng more or less 50 massage therapist. Ayan, kaya bumabalik tayo sa idea na bawat spa, isa lang po ang massage license na hinahanap. Ayan, no? Kaya medyo mabang usapin po yan kasi ang AUSA, tayo sa institution, kabilang po tayo sa pioneer, no? Tayo po yung kauna-unahan na na-accredit ng DOH way back in 2010. In fact, I started the training sometime in 2004, no? LMT na ako ng 2004. Ayan po. Sige. Pabigyan natin si Ma'am Fe. Ma'am Fe, you have anything to say? Ma'am Fe? You're raising your hand, Ma'am Fe? Go ahead po. Sige, unmute kita, Ma'am Fe. Can you hear me? Yeah. Go ahead, please. Okay. I'm sorry to interrupt, but you said one licensed massage therapist to 50 in C2. Yes. Does that mean that what if you have two locations, one on this town and then the other one would be like 30 minutes away? Will still be good to have one licensed massage therapist instead of having two because of the two locations? That's a good question, Miss Fe. Technically, you need one. In every spa location, there must be one license. Because Okay. if you go to the business bureau would always be asking, okay, you have this branch, and then they would ask you, who is your licensed massage therapist in this spa setting, in this spa location? No? So it wouldn't be that there would only be one and then for two spa establishments. It has to be Okay. one in every establishment. Yes.
Yeah, Okay, good. Thank you. yeah. You're welcome, ma'am. Okay, sige po. Tuloy po tayo. Thank you for that, Miss Pe. Okay, there you are. Ayan, no? So there are many changes and kaya lang lo and behold, medyo ako natuwa din ako kasi under the new committee, mabilis po sila mag-process ng inyong papeles, no? For example, when you take your exam, probably let's assume no, tuloy po yung first week ng December. If you take your exam, written exam on a Monday ng first week ng December, on Tuesday, on a Tuesday that week, you would check your papers and then Wednesday, Thursday, Friday will be your practical exam. No, so ganun kabilis, no? Hindi po katulad nung araw, ang layo ng gap. May exam, kunwari exam ngayon ng written exam, then it would take even weeks and months no bago magpa-practical exam. Pero sa ngayon, ang bilis, no? Within 1 week tapos yung exam and the next 2 weeks antayin mo yung o-taking, no? Manunumpa kayo pag pumasa na kayo. And then after a few weeks after that ay yung inyo pong lisensya. So nai-issue na agad yung lisensya. Kaya in fairness naman sa bagong komite, mabilis po sila mag-process ng inyong papel. Kanya lang, nang dati kasi yung mga processing, lalo renewal ng license, pinapasa po sa amin no, sa institution. Kaya tumutulong po kami na ma-renew yung lisensya. Pero sa ngayon, hindi na po pwede. Bawal na po ng institution na siya magdadala ng papel doon sa DOH para i-renew yung inyong lisensya. And by the way, I would like for you to put this in your mind, no? Once na may lisensya po kayo, hindi yan forever, no? Hindi yan, walang forever po sa DOH massage license. Ibig sabihin po noon, every 3 years magre-renew kayo ng lisensya. Ang problema po niyan, marami po, kalimitan na nangyayari is pagkalagpas ng 3 years, nakalimutan nila yung 2 years, may grace period na 2 years, 5 years all in all, wherein you have to renew your license. Once you fail to renew your license within the span of 5 years, your license will be deemed invalid. Ayan. No? Ibig sabihin po noon, mag-i-exam ka uli. Kasi po, invalid na po yung license. No? Kaya mahalaga po na tandaan nyo lagi, mahalaga na huwag nyong kalimutan na after 3 years, you need to renew your license. And on that, and after nag-expire po yan, the DOS will only give you 2 years na grace period para i-renew po ang inyong license. Now, if you fail to do that, given a 5-year period, mag-invalid na yung inyong license. No? So, that happened to some of you. Kaya nga, andito yung iba sa inyo, nag-i-aral uli, kasi po, nawala na po sila, naging ineffective na po yung kanilang lisensya. Ayan. So, yun po yung mga bagay na dapat ninyong bigyan ng pansin. At para naman sa mga kasama nyo na visually impaired, there was a time, meron pong tinatawag ang DOH na grandfather's clause. Yung grandfather's clause ay inallow ng DOH, no, ng Committee of Examiners for Massage Therapy na yung walang pertaining to blind ano po, yung lahat ng walang mga ang tawag noon, wala man lang diploma, yung ganun, inalis nila yung mga academic requirements na diploma and then pina-exam nila, no? Pina-exam nila. Kaya yon, marami po nagkalisensya. But the problem there, nakalimutan ng iba na mag-renew, kaya ngayon hindi na sila makapag-exam. Kasi wala na po yung tinatawag na grandfather's clause, which means exempting them from submitting or providing a diploma para makapag-exam sa DOH. No? So, ganun po kahalaga ang renewal po ng DOH massage license. Ayan. Ayan, ano po yung highlight ng regulation na to? Ayan, nung sinabi ko po sa inyo yung Section 5 sa Certificate of Registration, this has something to do with, nawala yung ano, yan. Wala, hindi. Sige, discuss ko na lang po. Yung Section 5, yun yung sinabi ko kanina, no one is allowed to practice massage as a profession in the Philippines without a valid certificate of registration. Ayun po yun. Actually, yun po yung pinaka-ugat nung, ugat ba?
pinaka pinaka-sentro po ng kontrobersiya. Kasi wala po 'yan sa Presidential Decree 856, no? Siningit lang po ng DOH po 'yan na kaya ah ewan ko lang kung aware kayo, there was a time when we were operating in Manila, alam po, daan-daan po ang mga nagti-training, no? Libo-libo po yung mga nag-exam. Ganun po kadami po yan, no? Kasi talagang pinupush po ng DOS na no massage license, no practice, no massage practice, no? No license, no massage practice, yung ganon. Kaya lang nabalik uli kasi yung nga po si ano po si TESDA ginampanan niya na po yung role na magkakaroon po ng training anyone who would like to apply for a massage as yun nga mag-apply sa isang spa hahanapan sila ng in situ ng kanilang spa establishment although hindi po naman yan ika nga mandatory for a while. Very interesting po yung talakayin po ng AO 2010-0034 pero like what I said, there would be a separate module on that na ating balangkasin yung bawat provision, yung bawat bahagi po ng AO 2010-0034. Ayan po. Okay, tuloy po tayo. So, there you are. Yan, napag-usapan natin kanina, nagsimula po, marami pong sanga, pinagsimulan po ng masahe po sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? We have as we have mentioned kanina, meron po tayong pre-modern times. Yung pre-modern times natin, nandun po yung Ayurvedic medicine, nandun po yung traditional Chinese medicine, yung Greek way of healing, and so on and so forth. And then pumasok po yung modern era, panahon po ni Per Hendrikling, and then si Johann Mesger, na kung saan ay sila nagbigay ng mga katawagan at nagkaroon po ng sistema ng pagmamasahe, particularmente sa Swedish. And then sa panahon naman po ng Philippine Experience, 1975, nagsimula po tayo magkaroon ng kamalayan sa regulation po ng pagmamasahe. Ayon po yun sa PD 856 o Presidential Decree 856 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ito ay, ang masahe ay nasa ilalim po ng Section 13 at ang pamagat niya ay massage and sauna bath establishments. Okay? And then, after that, many years later, from 1975 to 2010, naglabas ang DOH ng AO 2010-0034 na kung saan ay inamend niya yung kanyang implementing rules and regulations. And then ito po ay nagbigay pa ng mas maraming detalye patungkol po sa massage training, sa exams, and so on and so forth. Okay? Now, yeah. It's 1:04 already and I'm supposed to discuss with you yung ano po yung effects ng massage. It's the physiological effects saka psychological effects or the miscellaneous effects. No? So, since we don't have time anymore, I would like to open the floor for questions and clarifications. Baka meron kayong gustong linawin doon po sa ating na-discuss earlier on pertaining to the history of massage. Any question? Pwede niyong i-unmute yung inyong sarili po. If you can do that, I will try to, yan, kasi parang baka hindi nyo ma-unmute yung sarili po ninyo for a while. Okay, go ahead. Sa Miss Lloyda, go ahead po. Paki-unmute mo sarili mo ang ano mo. Lloyda, go ahead. I don't hear you, Lloyda. Miss Lloyda. Sige po, ma'am. Wala ka pong audio, Miss Lloyda. Wala po kami, hindi ka pa namin marinig.
Sir, Okay. Sige sir, po. Si Glenn. sir, ask ko po, ano po yung, ano, may exam ba tayo bukas? Kung ano po yung tinapik ngayon? Bukas po yung, mag-exam ba tayo bukas? Magbibigay ka ng quiz? Exam? Bakit? Wala pa tayong sinasabi exam. Ah, i-announce ko po yung exams, pero technically, just to inform everyone, I have an option na every Friday may quiz. No, quiz po 'yan. Pero sa ngayon wala pa po. Ah, Kasi okay, okay, sir. ngayon Thank pa lang you. tayo nagsisimula nag-uusap. Mm. Sige. Salamat, Glenn. Loida, Miss Loida, go ahead. Hindi ka pa rin po namin maririnig. Paki-check mo yung audio mo, Loida. Ah, ma'am, ano na lang, text mo na lang, ano mo lang sa chat room. Yung message mo lang sa chat room yung tanong mo. Basahin ko na lang. Ayan, ha? Sige, pagbigyan natin si Loida. Pero Loida, paki-message mo lang sa chat, no? Sa meeting chat. Doon ko na lang basahin po yung iyong tanong, no? Kasi parang pakiramdam ko, nag-aagaw buhay ka na. Hindi, joke. Sige. Go ahead. Follow-up question, sabi ni Loida, sa tanong kanina. Sige, hintayin natin. Okay. Sa manual po, yan po yung tanong niya. Yan. Follow-up question po sa tanong kanina. Meron po at least 2 branches kunyari. Sabi mo need ng isang LMT bawat branch. Yes, that's correct. And then, ano yung tanong mo dito? Okay. Ang tanong ko, Loida, nasaan ka na area? Quezon City o ano? Nasaan lugar ka? Yes. Ang sabi po ng ano, alam nyo kasi, meron po kasing agreement yung ah, sa DILG, meron MOA po yan sa Pasay, yes. May MOA po niyan na nagsasabi na sa Business Bureau, kung kayo mag-apply ng business permit, yan po isa sang requirement. No? Bawat branch na itatayo, bawat branch na hingan po magtatayo po ng business permit o magtatayo ng operation, sa business permit, hanapin po ang LMT. Yan po, requirement po yan. No? Hindi po pwede po na sa 10 branch iisa yung may license. Bawat branch dapat merong isang LMT. Ayan po. Nasagot ko yung tanong mo, Loida. So, ang nuwatay, kung wala pong may ayan, kung ang tabayanan niyo kasi diyan kung mayroong reklamo, no? Pag malaman ng Business Bureau ng City Hall nyo, ng inyong munisipyo na wala kayong LMT, baka pwede kayong ipasara, no? Kasi mandatory po ang license. Ayan po. Tsaka ang mahirap po niyan, kunwari, merong magreklamo, no? Merong client na magreklamo na pag-alaman wala kayong lisensya. Nako, papasara kayo ng inyong business bureau. Kasi po mandatory po 'yan, no? Required po 'yan. Okay? Sige po. So, I'll give you one last question. Yung libro po, meron po tayong, tulad sinabi ko po, first come, first serve po. Ano po? Yung libro po ay ilan na lang po yung natitira sa akin, except yung iba may naka-reserve. Kung gusto niyo po ng libro, pakisend po sa akin yung payment, no? If you are just within my area, if you are within my area, like I'm Jensen right now, if you're within my area, I only charge 700 for the manual. Pero kung nasa Manila and then kailangan ipadala ang manual, uh, I peg the whole thing to 1,000, no? So you send me if you're in Manila, you send me 1,000 pesos para maipadala ko po yung manual. Ayan, yung nakapag-order,
Remind na lang po ako, no, kung hindi pa kayo naka-receive ng manual, PM nyo lang po ako para maalaala ko po. Yung iba kasi napadala ko na, yung iba hindi pa. So please remind me lang. No? Ayan. Hiwalay po yung payment, by the way. And after sending your payment, or if you have already paid for the manual, pahabol po please yung inyo pong mailing address, yung kompleto po, and then ibigay nyo rin po yung inyo pong contact detail. Mahalaga po yun kasi pagka naligaw yung inyong delivery, matawagan po kayo ng LBC. Kaya wag na wag nyo pong i-miss out yung information na yan. Ulitin ko, i-check nyo po sa chat room, sa group chat natin sa AUSA, yung ating kung saan kayo magpapadala through GCash account Benjamin Eugenio, and then 0969-204-3324. Okay. Others are asking, need po ba ng manual? Honestly, kailangan nyo ng manual. Kasi paano kayo mag-aaral kung wala kayong babasahing libro? Ayan po. No? Although, kung gusto niyo po makatipid, nasa ano naman po yan, no? Nasa website naman po, pwede niyong tingnan. Kaya lang iba talaga yung mayroon kayong tangan-tangan na libro. No? So, here is the copy of that. Sige, si Rush, go ahead. Yes, sir. Na-mention niyo po 1 LMT per establishment or spa, di po ba? So, Opo. for example, if magha-hire ka po ng staff, is it required pa na kailangan ng certificate? Yun na doon na muna yung tanong, yung NC2 certificate for additional massage therapist. Linawin natin, ma'am. Sandali ha. Nagugulo na ako sa aking muka. Nawala. Dali. Saan ba yun? O yun, nawala ako. Bigla kong nagmulto. Ano nga uli yun? Sige, ako na, hindi ka ma-distract. Sige po. Kasi yan. kasi sabi niyo po di ba 1 LMT Opo. per spa. So Opo. for example, may mga therapist akong i-hire. Opo. Are they required to have a certificate? Like not license but yung Training. TESDA certificate? Yes. Yes po. Ang alam ko kasi hindi naman siya mandatory. Hindi mandatory. Optional po yan for spa owners to hire people na meron pong in situ. Pwede po, nasa inyo po yan na internal na po yan. Kaya lang po, yun nga, tulad sinabi natin, paglabas nyo po ng inyo pong spa at nasa business bureau po kayo, hahanapan kayo ng isang license. Ayan po yon. Kaya para sa lahat ng mga spa owners na naririto ngayon, ako ang like kong, ito karanasan ko lang, you will be at the mercy of your therapist na LMT kung kayong owner hindi po license. Kasi pwede yang mag-report sa City Hall eh. Pag umalis yung LMT, pwede niya i-report sa City Hall. Alam niyo po, wala na pong LMT yung spa na yan. Umalis na po ako. Yun. Hahanapan uli. Pag wala ma-produce, papadalang kayo ng closure order. No? Kasi bawal mag-operate ang spa na walang license. Kaya, pero when it comes to the certification, nasa inyo na po yan as spa owners. No? If you hire someone na walang training, nasa inyo na rin po yan. If you hire someone na may NC2, holder of NC2 certificate, then nasa inyo na po yan. But there are some, mayroon kayong grupo dito na halos lahat po ng mga spa ay ni-endeavor nila na may license kasi bragging rights po yan sa business. No? Kapag ang iba pinapublish nila, all our therapists are licensed by the Department of Health. Nakabalandra yun sa kanilang signage. Yung ganon. Kaya si client, pag alam niya license yung mga therapist, ano yan, no? Mainggan yung pumunta dyan kasi alam niya lisensyado yung therapist eh. No? Ibig sabihin no, may training, may certification, may hindi lang certificate kundi license coming from DOH. Kaya yung client confidence mataas. Ayan. So that's the advantage. Okay. Sige, Moa, you're raising your hand. Go ahead po. Moa. Sir, meron po bang PDF
Ano no? PDF po, yung pong tinatackles po natin. Di ba po sa mga tulad namin na wala pa pong manual dahil hindi pa po nare-receive yung deliver. Or kahit po meron pong deliver. Nasa website po. Nasa website, no? Ah, pinakita ko kanina, punta kayo ng website, click nyo yung course, and then hanapin nyo sa ilalim yung LMT training manual. Andun po. Opo. Opo, sir. Okay, sige po. So, I think that will be our last question for the day. See you tomorrow sa ating pagpapatuloy. Tomorrow we'll be talking on and about the effects of massage. No? Kung ano po yung iba-ibang effects. You have the physiological effect and then the psychological effect. We'll be talking about that para maintindihan natin ano ba epekto ng masahe na ating ginagawa. Okay, thank you so much. And ayun, bumalik yung mukha ninyo. Thank you so much for being with us for today. And yan, for the others, no, ulitin ko lang po, when you come into my class, si Xiaomi, nandiyan pa rin, no? Paki-change po yung pangalan po ng inyo pong, ng inyo pong video. Kasi pangalan po ng inyo pong cellphone na naka-publish, no? So please use your name, change your name on, instead of using the, hinahanap ko yung iba. Kasi yung iba sa inyo po, cellphone pa rin lumalabas. You use your name, no, for enrollment or for attendance purposes. Okay, so that will be all for now. God bless and see you again tomorrow. Bye. Arigato. Thank you, sir. Bye. See you tomorrow.